Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, August 26, 2025. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 23, verse 23 hanggang 26. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa chapter 23 na po tayo ng sulat ni San Mateo. Mabuting balita ayon kay San Mateo, at ang Mateo ay hanggang 28 lang. Kaya halos matapos na natin ang Gospel according to Saint Matthew. Dito, ang sinasabi rito, sino ba ang pinagsasabihan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang eskriba at mga pariseyo. Sino ba yung mga eskriba? Ang eskriba po ay ang mga dalubhasa sa mga kautusan ni Moises. At sino naman po itong mga pariseyo? Ang mga pariseyo ay ganun din, dalubhasa sa kautusan, pero sila yung mga naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay at ang pagpapatupad ng mga kautusan para sa pang-araw-araw na buhay. Dito, sinasabihan ng Panginoong Hesus na ang mga eskriba at pariseyo ay mapagpaimbabaw. Kasi binibigyan nila ng halaga, ng mas malaking halaga yung mga maliliit na mga kautusan, at kinakalimutan naman yung mga kung alin yung mas mahalaga. Ang sinasabing mas mahalaga dito ng Panginoon ay ang katarungan, justice, ang pagkahabag, mercy, and ang katapatan, yung faithfulness. Sabi ng Panginoon, yung mga maliliit na bagay na yan, tamang gawin ninyo. Ngunit huwag naman ninyong kaligtaan gawin ang iba. Tapos yung nandito din yung isa, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Yung niknik, yun yung parang maliit na, parang di naman siya lamok, pero parang ganun siya yung sa mga prutas. Yun yung niknik. Tapos yung kamelyo, alam naman natin yung kamelyo. Ang niknik ay isa sa maliit na insekto or animals na madumi. Ganon din ang kamelyo, isa sa malaking
animals na napakadumi para kainin ng mga Hudyo. Huwag po nating kalimutan na itong eskriba at mga Pariseo ay mga Hudyo. Ganon din ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus ay Hudyo rin sa panahon niya. Nandito man sinasabi ng Panginoon, mga magpag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng mahot. Nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Kaya ito puro puro pakitang labas lamang, pero ang madumi ang kanilang panloob na mga layunin. Ang tanong po dito ay, ganun din po kaya tayo sa ating bahay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga kaibigan. Mas nagiging tayo, stricto sa mga bagay na maliliit at nakakalimutan nating maging mahabagin o kaya maging tapat at maging makatarungan. Maganda rin nating nilayan itong mabuting balita kung paano tayo nakikitungo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa ating pamilya, sa ating anak o kaya sa ating asawa. Magandang tanongin natin kung mas na bibigyan ba natin ng halaga itong tatlong bagay na sinabi ng Panginoon kaysa sa mga bagay na maliliit. Ulitin ko po, yung katarungan, justice, pagkahabag, mercy, at ang katapatan, ang faithfulness. Ganon din naman sa ating relasyon sa ating Panginoon. Maganda ring i-relate sa ating relasyon sa Panginoon. Mas tumitingin ba tayo sa mga maliliit na kautusan ng Panginoon na hindi naman masyadong mahalaga para sa Diyos. Ang mahalaga para sa Diyos ay maging makatarungan tayo, maging mahabagin, at maging tapat sa Kanya. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig and God bless.